To say, I'm not your principal target. Your primary target is the station itself. Isang kapagpalang araw sa atin lahat, mga kababayan, at ito po ang ating panibagong update. Ka-Eric ay umalma na, dahil ayon sa kanya ay handa na umano itong magpakulong sa House of Representatives. Mapaninindigan lang ang kanyang sinasabi at hindi lang umano ito mabastos. Dahil ang nangyari, mga kababayan po natin, ay tila ba binusalan itong mga anchor ng Isiminay nung pumunta ito sa House of Representatives at pinigilan silang magsalita dahil kakaupo pa lang nila, mga kababayan po natin, ay agad na silang sinabihan na pwede silang makontempt at tila ba tinakot sila. Kaya ang hamon ngayon ni Ka-Eric, kung talagang siya umano ay may kasalanan at naging libelous ang kanyang pagkatanong ng 1.8 billion na travel fund ni House Speaker Martin Romualdez, siya lang ang dapat kasuhan, siya ang dalhin sa korte at huwag idamay itong Isiminay News, mga kababayan natin. Talaga tayo nagkamali sa source. Yeah. Kasi kulang nga, 2 billion nga palang budget na inallocate sa kanila for travel. Go ahead, bro. Yes, Ka-Eric. Ito ngayon, ito hindi ko maaro, di ba? Meron naman tayo footage and this certain congressman keep on looking for this one that's already took down. Yeah. Wala naman. Meron na nga. Ayan, i-play nyo po. Kaya nagtatanong yung taong bayan, bakit hindi nyo po play? Okay. Why you keep on pushing na yun ay akusasyon? Kung i-play natin yung video na yan, maglilinaw yan sa mamamayang Pilipino. And Frank, rejoinder to you. Granting na nag-akusa kami. Granting na nag-akusa ko. Granting ha. Pagpalagay natin, dapat ba franchise ang imbestigahan? Hindi ba dapat si Ka-Eric ang pinatawag nyo lang? At kinasuhan nyo ako? Ulitin ko, mga kababayan. If the intent is only to clarify and reprimand me for saying those things, Brother Frank, granting na walang source, granting na yun ay hindi totoo na impormasyon, at granting na yun ay pangninirang puri sa inyo, which hindi dapat kayo gumanon kasi public officials kayo, hindi kayo dapat balat sibuyas. Pero granting na nasaktan kayo, bakit franchise ang inatake nyo? Hindi ba dapat nakulang ang inyong ipinako sa cross? Patawag natin yung Eric na yan at imbestigahan sa Kongreso. Anong source niya? Bakit aatakihin nyo ang franchise? And excuse me, kahapon sinasabi nyo, alalahanin nyo ang franchise nyo nakasalang dito. Tinatakot nyo po kami sa hearing na yun. Yun po ang aming nararamdaman. Tinatakot nyo kami. Tinatakot nyo ang pamunuan ng SMNI dahil hindi kami nirepriman, hindi kami sinita, hindi kami pinanindigan. Mga kababayan, granting na nagkamali ako sa source, granting na hindi ko ni-reveal, at granting na ako'y nag-akusa, hindi lang nagtanong. Yeah. Mali ba yon? Hindi po. May karapatan akong mag-akusa. Kung mali po yung karapatan ko na yon sa pag-aakusa at sumobra at nagmalabis ako, kailangan ba franchise ang atakihin? No. Kailangan akusahan ako. Dalhin ako doon sa korte. Yun po ang aking posisyon dyan. Bring me to court. But not drag the entire organization of a legitimate media na may franchise at tatakutin nyo. Meaning to say, I'm not your principal target. Your primary target is the station itself. And this is a political harassment and intimidation. At hindi po kami matitinag na sasabihin ito. You are weaponizing Congress to violate constitutional rights of people na parang mga diktador kayo. So yan na nga po, mga kababayan po natin. Parang napapansin po natin sa ngayon, konting salita lang laban sa kay Romualdez sa House of Representatives. Yung kinikritics lang sila, ay galit na galit sila, mga kababayan po natin. Kagaya ng kanilang resolution 1414 na umano'y inaatake ang institusyon ni dating Pangulong Digong. Dahil nagsalita nga ang Pangulong Digong na naghahanap ito ng resibo at audit sa kanilang ginastos ng umano'y extraordinary fund ng bawat kongresista o kaya kay House Speaker Martin Romualdez. Ni isa, walang nagbigay, mga kababayan po natin, kung saan nila ginastos. So yung iba, nag-react at later on na-find out natin, kaya pala nag-react. Kasi sangkot sila sa graft and corruption. May mga kaso sila sa ombudsman, lalo na ang dalawang opisyal
ni House Speaker Martin Romualdez na si Gonzales at itong si Suarez, mga kababayan po natin. So bakit sila masyadong apektado? Kasi tinamaan sila at takot sila na sila naman ang mapagbalingan, mga kababayan po natin. Kaya maaga pa lang ay talagang gusto nilang tigilin, gusto nilang isabotahe, gusto nilang pabagsakin agad, kagaya ng ginagawa nila ngayon sa East Iminay. Nagpa-impeach kay Vice President Sara Duterte. Pagpapasok ng ICC, yan ba ay nagkakataon lang? Kababayan, hindi po. Talagang sinadya nilang pinalano ito para sila na ang susunod na presidente at sila ang masusunod sa ating bansa. So parang siya na yung Pangulo ngayon, kababayan po natin. Bawal makritics ang Speaker ng House of Representatives. Sana all. For saying this, I am calling on my family and on the Filipino people na magpapakulong ako sa Kongreso dahil hindi ko ibibigay ang karapatan kong magsalita. Tama man o hindi ang source ko. At ang pananagutan ko kung mali ang aking pahayag ay ang batas sa libel. Accuse me of libel but stop the hearing on the franchise of SMNI. Bring me to court. Kung hindi totoo na ang franchise at SMNI ang target niyong supilin at paralisahin dito. Sabi ko, our source needs to have vetting. Nagpatawag na po kayo ng committee hearing and investigation sa franchise ng SMNI. Kinakausap pa namin ang source, kinakausap ko pa ang source. Paano namin ito makukumpleto? Sabi nila, no. We have now the figures. Tinanong po ako, do you now tell na ang mali ang source mo sa figures niya at information versus the figure sa house? Ano bang dapat isagot ko? Siyempre yung sagot ko, opo, kung ngayong kasalukuyang moment na ito, mali po yung nakuha kong figure, kaya namin binibiting, at mali din po kung ikukumpara sa source na sa informasyon na inilabas ng house. Sinagot po ni... Pero kung tutuusin, mga kababayan po natin, halos malapit din yung sinabi ni Ka-Eric na travel fund nila ay 1.8. Kasi ang nakalagay nga sa kanilang GAA, at ito ay batas, mga kababayan po natin, ay 2.066 billion. So, di ba? Tapos sa kanilang ginastos, 39.7 million lamang. So, ibig sabihin, yun talaga ang kanilang pondo. Ang tanong, saan ngayon mapupunta? Ibabalik ba nila sa National Treasury po natin ang mahigit 2 billion na hindi nila ginastos? Kasi ang bagong inaprobahang GAA ngayon for 2024 ay humingi sila ng mahigit ulit 1 billion, 1.3 billion ata kung hindi tayo nagkamali, mga kababayan po natin. So, malinaw na mayroon talagang focus-focus dyan na may mga legalized corruption na nangyayari sa House of Representatives. Ngayon lang kasi nagkabistuhan dahil masyadong matalino na pagdating sa internet ang ating mga kababayan. Kaya ayaw nila mabisto, kaya agad nila pinapatahimik itong Isiminay News na nagsasalita, nag-analisa, nagbibigay ng komento patungkol sa mga korupsyon na nangyayari sa ating bansa. Lalo na ito mga kaliwang grupo na parang sinasakop na, parang sila na ngayon yung may control sa ating House of Representatives. Parang si Martin ay tao-tauhan na lang nila na kung ano ang kanilang gusto. Ngayon ang susunod, tingnan mo, pag-imbestiga sa Isiminay, sinabi ni Franz Castro na isa rin yan sa kanilang resolution pagpapasok ng ICC. Isa rin yan sa kanilang resolution, mga kababayan po natin, pagtanggal ng CIF ng Department of Education at ng Vice President na which is ang sa Department of Education ginagamit para tiktikan ang kanilang ginagawang recruitment na nabulgar sa Senado. So tingnan nyo yung pattern, mga kababayan po natin. Kaya nga naman titingnan po natin sa susunod na pagdinig kasi maninindigan umano itong si Ka-Eric at hindi na matatakot, handa na umano ito magpakulong, mga kababayan. Kaya para sa karagdagang update, huwag kalimutan mag-follow, mag-subscribe sa ating social media platform. At syempre, para sa inyong saloobin, opinion, huwag kalimutan mag-iwan ng komento. Maraming salamat.